It's Dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. So, yeah! Welcome back sa ating new episode dito sa Nyaga Katang! Grabe, 2026 na, no? Sana matupad natin yung mga wishing natin and everything nice. And, look at that. Ang look at that. And tinan nyo naman din, new, ano na ako, new background na ako. Kaya, alam nyo na yun, mabubulok na lang talaga. Siyempre, kailangan din ng new, something new. So, yeah. Huwag na natin matagalin pa to. Simulan na natin ang ating new episode. Ay, first story pala. Ayun, komedya na naman. Woo! To be wrong. Anong to be wrong? So, yeah. DJ Mike, let's go. So, yan. Pawak pa talaga eh. Ba't naglalawak? Hindi kasi nga, syempre, ang laki na ng espasyo, ang laki na talaga. So, hindi na puro nitty pirate lang yung malaki. Dapat din So, yeah, ito na. Ayun, komedya na naman tayo dito. Grabe, halimaw ka talaga sa pagpapatawa. So, ito na. Simulan na natin ang ating first story. Ang ating category is slight libido, slash BL, slash traumata, slash kolaba. At ang kanyang titulo dito is Man-Child by Sabrina Carpenter. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, medyo mahaba tong story ko. So, please by Sabrina Carpenter, tiisin nyo na lang. Okay. Sige, take note. Pwede mo i-play ang Man-Child by Sabrina Carpenter mahabang nire-readed ang story na to. Ayun, request. Eh, nasa nyo, te, pa yun, magagawa. Alam ka naman, pa-copyright mo pa ako dito. So, whoo! To pay. To be paid. So, let's move on. This story happened to me last year, 2025. Pero baka sa sobrang tagal, i-read next year nyo na pakinggan ulit. Alam mo lang ma. Isa kong OMS ma, 4th year college ako nito nung nakilala ko isang OMS sa kabilang campus namin. Fast forward, British accent, nag-start kami mag-knocking stage at mag-met-met ng OMS ma. May itsura siya na parang nerd-nerd ang atake. Hanggang sa inahatid-hatid niya ako nito sa dorm namin and may times na doon pa siya nag-i-stay. Little did I know maina-erbog pala itong nerd. Ma-erbog pala itong nerd ng OMS. May times na tumataas talaga ang temperatura ko dahil sa kanya at nag-orpap kami kasi sabi ko, virgin pa ako at bokot ako. So may nangyayari na sa kanila, no? By the way, yung dorm namin ay meron akong 3 kasama sa isang kwarto and yes, doon kami mismo sa dorm nag-o-orpapan na akala mo talaga nag-o-offer ng live show sa mga kadorm at kulang na lang sabihin ko sa kanila na, psst, wanna join? Ay, lang, walang ganun ma. Talaga nag-invite mo na, woo, tara, join kayo lahat dito, narunod na to, woo! Ano so ganun? So, let's move on. Ito na agad ang unang twister. Ilang weeks na kami noon at na-met ko na ang mga friends na including isang OMS din na itago natin sa pangalang Tantan. Ilang beses namin nakasama si Tantan at nag-start na nga ako makaramdam ng kakaiba ma. Oo ma, nagsiselos ako kay Tantan kasi burapi ka siya ma. And nasabi sa akin ng OMS ko na nagkakagusto daw sa kanya itong si Tantan. Woo! Release the selos. Okay. Minsan nagpapaalam sa akin si Oms na magbabaret daw sila ng circle of friends niya kasama tong si Tantan. At syempre, pumapayag naman ako kasi wala naman akong laban dyan eh. Bakit? Ako ba? Si Cristaya. May diin. May diin sa part na yon. Sabi niya pa dito, fast forward, British accent. Pinalipas ko lang yun ma. At one time may nag-aya ulit si Oms tumambay sa kador. Pero syempre, pumayag ako kasi nitty pirate na yan eh. Magiging bata pa buho? Habang nagka-candle kami, tumataas na libido niya at bumulong siya ng, hihihihi, wanna play with me? Ang sabi ko over naman sa ass. Nung time na yun, madumudugo daw yung ngipenstra niya dahil sa pagkaka-toothbrush. Sabi ko, wag niyo nang ako or papen kasi bawal yun. Sige, sasumbong kita kay tita.
Susumukay na kay Tita Agua. So, o kasi mamaya may infection talaga yun. Ano, antibiotic na naman to. So, let's move on. Tinry niya pa rin kasi nga, para siyang bata na inagawan ng lollipop. Mm. Ba't naman nag-think? So, let's move on. At yun na agad ang second twister ma. After ilang days ng orpapan session na yun, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa niti pirate niya ma. Sobrang sakit ng pag-ihi ko to the point na umiiyak ako sa NER pag-GGH. Noong una, akala ko ay UTI lang kasi may UTI talaga ako ma. Hanggang sa lumalaning nararamdaman ko ma at may lumalabas na likido sa niti pirate ko. At ang sakit talaga ma. Di rin ako makabangon noon kasi nahihirapan ako. Hanggang sa ilang weeks ay nag-decide na ako magpa-check up at kulba ako sa findings ma dahil meron akong STD. Sumabay pa talaga yung fireworks. So, ayun nga, diba? Unsafe something kasi. And I think nadumihanstra yung niti pirate niya ng bungangastra or ganun. So, let's move on. Fast, tinan natin. Sure ako na sa kanya yon kasi sa kanya ko yun nakuha kasi siya lang naman yung OMS ko. Ang lalo ako nakulbano na alala ko yung sinabi niya na active siya bago kami magkakilala. Kinabukasan nagpa-HIV test agad ako ay negative naman ang lumalabas dahil din nagagamot na ako noon at pinapabalik na ako for second screening. Sinabi ko yun sa kanya and sinabi ko na magpa-test din siya. And fast forward, British accent, gumaling na ako. At itong si Oms ay namimilit na naman mag-orpap and narunot this time. Siyempre, matraumata ako noon sa nangyari, tapos siya naman ipanay ang kulit. Na-off ako kasi parang wala siyang pakinon. And lumipas ng ilang weeks, ganun pa rin siya. So I decided to cut things off na between him. Hindi naman siya nag-sorry about sa nangyari and one time, nakasama ko si Tantan sa isang bar at wala si Oms. Doon kami nag-catch up dalawa at napag-usapan namin si Oms at ito na ang final twister. DJ Moit, ibigay mo na. Nalaman ko kay Tantan na 1 week before kami magkilala ni Oms ay may nangyari pala sa kanila ni Tantan at hindi naman talaga sila friends ma. It was all started sa gabing may nangyari sa kanila at wala naman daw talagang gusto si Tantan sa kanya. Kumbaga parang eat and run na yung eksena nila that time. Siyempre umiyak ako noon at hindi ako makamove on sa mga nangyari at nalaman ko hanggang this December lang I tried reaching out kay Oms pa rin at marinig yung side niya and makahingi ako ng apology ma. Hindi kasi ako makamove on hanggang di ko nakuha ang peace and apology niya. Nung una, hindi pa inamin sa akin, ako lang naglathala nun sa kanya. Hanggang sa inamin niya na pero ang tanong niya sa akin, bakit ko pa ito na-bring up? Umiyak na ako noon at naglabas na ako ng sama ng loob sa kanya pero hindi pa rin siya nag-apologize ma. Hindi na lang siya nag-reply at in-inbox ako. Okay, hindi sinisin. Hindi lang din ako matahimik kasi alam ko deep inside kailangan ko mag-apologize sa kanya for me to move on na. Gusto ko na rin maging happy for myself Tama na kabasa ng kilikili ko sa nagsabing wansa, kayo kaya magkanyasti dire, tingnan ko na kung makapag-melody pa kayo. At share, as a proof of precious ng aking result, pa-reply na lang ko sa satellite na readed, thank you. More blessings this year, ma. So baka na-infect yung kanyang niti pirate doon sa narurot nila, diba? Totoo naman talaga kasi hindi mo masasabi talaga yung kaya dapat be safe as always, diba? So, yun naman, negative naman siya for the HIV. So, mag-ingat ka na lang, okay? Mag-ingat kayo lagi and safe niya ruled as always. And, yun nga, siguro at least sasabi mo naman na through chat, kung di ka niya pinansin, di bahala siya sa buhay niya, di ba? Alam mo yun, at least nalabas mo naman na yung gusto mong sabihin sa kanya. So, para maka-move on ka na nun. Siya, hindi natin mapipilit yung tao kasi, di ba? Like, bahala na yan, BKABSB. Yun na talaga masasabi ko, Kaya DJ Mod, i-move mo na nga yan. I-move mo na yan. Yung mama niya,
So, yeah, ang ating next category naman for this episode, category is komedya slash dilubyo slash libido. Hala, ano kaya to, no? So, at ang kanyang titulo dito is hiding Nyondong. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, Yuhu, Mima Sophia, nag-isang content creator sa mundong ibabaw na ginagalawan. Natin na namamansin ang super borapi ka na seyo na paangat na Sophie and ko na may magagandang shade ng lip tulala. Buti naman, yes, yes, umidiin doon. Para naman, diba, like, gumaan naman yung pakiramdam ko kasi lagi na lang lugi eh. Pero if may chance, i-hoard nyo na siya. So, let's move on. Ganda mo. Ayun, halimaw talaga kayo sa pagbibilya. So, let's move on. Sabi niya dito, syempre hindi niya alam yan. Mga kapwa ko igitas na puro Juanza at Narly ang alam kasi hindi naman sila nag-check out. Puro lang sila yung Colstra. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Melody, Beth. Baho. This story happened last week. Nung inaya ko ng friended kong Merlat na mag-free diving sa Parañaque kasama ang bago niyang bawaret na OMS na super buratica. By the way, Mima, yung Diluvio experience na ito, experience ng friended ko nung dumiretso sila sa Condoret after namin mag-free diving. Habang nasa condo daw sila ni OMS, tumaas ang kanilang mga temperatura at agad siyang niyaya ni OMS ng, hihihihi, wanna play with me? Siyempre dahil gutom sa niti pirate ang friend ko, at halimaw talaga siya sa pag-or. Halimaw talaga siya sa pag-orpap. Kasi diba niti pirate na yun. Magiging bato pa ba? Naman, bawal naman kasi i-disregard yun. So, let's move on. So, kinuha ni Oms ang Nyondom Red, Blue Beret, at syempre hindi mawawala ang milk tea. So, habang nagnanyarurot sila, may big brew? Charot. Ba't may big brew? At sinuot ang naguhumindik ng niti pirate at nyarurot sila man. At ito na agad ang first at twist at DJ Meg. So, habang nagyanyarurot sila, nakakaramdam daw si Frenerick ko na parang wala nang suot ang Nyondom. Ang owan niya kasi parang bigla daw bumarapi ka yung feeling niya. Parang, ang sarap. Parang tao. So, yun naramdaman niya kasi hindi na parang plastic. Parang tao na talaga. I think goods naman. I think goods naman. Demo mo nga kung masarap pa talaga kapag walang Nyondom Red. Sabi ni Oms, hindi daw napansin ng Nyondom pero baka daw nandyan lang sa camera or sa sahig. Pero dahil uhawang friend ko noon, go pa din sila kahit na maging batang, Gina pa daw siya. After nang nyarurot, umuwi din daw siya. Then after 2 days, niyaya daw ulit ni Oms na magkita sila sa condolet nito at hey, wanna play with me? Or bugbo, akala mo talaga sila na yung papalit kay Eva Tada. Ba't kasi nag-cosplay ng panahon pa ng Panggeya? So let's move on. Panahon pa ni Kopong-Kopong. So let's move on. At na nga, ang final twister habang hinigop na ni Oms ang bulalo niya, dinusok daw nito ang daliri niya sa Nipay Larot na para man nagkukudgod ng sebo sa plato. Ano michado? Ano ba yung ulam doon? Chicken curry? So parang, natigas na. Pala na pag mga tusino, diba? Tapos walang sabaw, like sa plato lang. Diba? Didikit siya doon. Gets yung pag yun eh. So let's move on. Sabi niya pa dito at hindi sila makapaniwala na nahugot ni Oms ang Nyondom na 2 days na palang nilang hinahanap. Pumasok pala guys. Pumasok siya dun guys. So, yeah. Tingnan ko nga yung ipailarot mo. Pwede ka tumawa, tiyo. Tingnan ko nga niya pala mo kung pumasok ba yung Nyondom doon.
Oh my God, perfect pa. Makeup pala siya. Ano sabihin? Oh my God, bulis na pala siya. So let's move on. Sabi niya pa dito, kulba daw siya malalaman kasi 2 days na yung Nyondom Red sa Nipay Larot. Pasalamat na din siya, buti nang hindi nabulok ang Nyondom sa Hindi naman bubulok kayo ni. Kasi plastic siya, no? Dapat dissolvable. Ang dissolvent? Hindi, pero buti na lang natanggal. At siguro aalisin naman talaga ng Bortawan mo yun. Kasi ano siya, parang exchange student. Parang hindi siya part ng body mo, diba? So let's move on. Sabi niya pa dito, pero swear hindi niya doon naramdaman ito sa loob niya. After to the release, the Nyondong. Tuloy pa din daw sila sa bakbakan, ma. Grabe. Halimaw. Halimaw sa pagnyururot eh. Yun naman, tama na kayo basta ng kilikili ka para sa magsabing once, bahala kayo sa buhay nyo. May purpose ako, ayan, kainin nyo. Ito ang convo namin ng friend ko. About since 1 hour kami magkausap sa call sa kwentong to. Pakita mo sa mga nakakabusit na e-gators dyan, Melody Brad. Para pa na kung did na love you, Mino Sophie. So, yeah, ayun, mag-ingat-ingat kayo, ha. Siguro dahil nga hindi kasha or lumubo. Parang, think nga ako. I think ano lang, siguro, nasobrahan sa pagkaskas or pagnyarurot nila, no? Kasi halimo talaga. Yung pagbarurot niya. So, for me, baka nag-ano na yon na over sa pagnyosok, labastra, nyosok, labastra. So, mag-ingat din kayo. Tsaka, alam ko may mga size ata yan. So, gusto nyo isukat or sa fitting room. Hindi ba i-ask nyo sa nagtitinda, di ba? So, ayun lang. So, mag-ingat-ingat kayo as always. And check nyo naman kung nakasuot talaga ng Nyondom Red after din magjarurot, di ba? Para, syempre mamaya iba yung maramdaman. Kasi iba, di ba, yung iba yung, ano yun, magkakaiba tayo ng body reactions eh. Na, syempre yung iba, baka allergies, baka ganung ingredients, 'di ba? So, ayun, medyo mas delikado 'yun kapag may mga allergy kayo sa mga ganon. Bigdahak. Ayun, play mo 'yun. So, yeah. Thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. Did you make yung mama nga? So, yeah, welcome sa ating home sweet home. Hindi, ito na nga talaga. Halimaw ako sa pagniniknap, no? So, ito na. Simulan na natin agad ang ating next story. And this category is komedya /SKL/Estrada. At ang kanyang titulo dito is lumabas siya. Tatlo yun. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hi Mima Sophie, na sobrang burapika /maerbog at grabe mong judge ng story na once a daw eh. Hindi niya alam, ang hirap mag-type sa keyboard ng phone ng story para may mabasa ka lang sa mga e-geaters at para masendan ka lang ng OA time. Yes, galing tain na. Magkano kita mo, ma'am? Well, tinanong pa diligi. So let's move on. Siguro mga 500? 350? 450? Ready rin na brigada. Pwede mo bang irampa? So, let's move on. Sabi niya pa dito at sa mga egitos niya na binabasa pa ng titulo ng story ay once agad ang hatol nyo. Eh, kung naruruti ko kayo hanggang mapa-moan and back at mapa-oceanize dahil sa sarap, Bakit nag-aya? Sa sobrang gigil, nag-aya no? So, let's move on na. Sabi niya pa dito, new e-geaters ako ma, so di mo na ako gagamit ng mga vocabs at ikaw na bahala mag-revise ma. Sobrang haba ng story na to, kaya bahala ka sa buhay mo. May lang maikat mo na lang ang ilang parts ma. This story happened when I was in grade school ma. Near back 2017 or 2018 as a normal day sa province, mag-sleep asil ng maaga at maya-maya mahuli ang parents na nagnyanarurot. Oo ma. Nakita ko kasi sila maliit na butas, ang dingding. Ano ba talaga to? Story na to. Okay, so let's see muna. Baka may mga traveling or baka may kukuha tayong code doon, no? So, baka may code, no? So, let's move on. Sabi niya pa dito is,
Nakalagay pa ng mga bripanga ni Puji sa tuhod ni Muji. So, napaisip ako noon na baka palaka style sila. Hinayaan ko na lang. Alam naman kumatok ako sa dingding at sumigaw ng, "Psst! Pa-join!" Uy, ko pa talaga eh. Pa-join! Lang ma. So, ito na nga, malabawak na ako papunta sa school and fast forward British accent, third subject na namin ma. At sakto may pinapasulat ang aming teacheraka, so for the sulat ng omselet na to, and fast forward ulit, ito na agad ang first twist of Mabilang sumakit ang tamiret ko. Kulaba ako ma. Akala ko kabag lang o baka nausog lang ako ma. Pero ito na ang second twister ma. Nararamdaman ko na na-clever din kanina umaatras sa bante ang wewet ko. Kulba talaga ako ma, kaya lumipas tara agad ako ng upuan sa likod ma. Pero man di ko talaga kaya, di naman ako si Kristala. At tao lang ako. Sasaktan, na-erbugan, na erlagan, at hindi mawawala ang melty doon. Kala mo talaga siya na talaga ang... Saan ba yung... Parang may kulang eh. Halimo ka talaga sa revision. Halimo ka talaga sa revision. So let's move on. Nyik-nyak yun te. Ito na. So madali-dali ako pumunta sa NER namin ma. At may NER kasi kami sa loob ng room. Ngunit ma, saktong uupo na sana ako sa trono. Tapos naalala ko na wala palang lock ang CR namin sa school. Dali-dali ako lumabas drama at sakto may papasok sa NER. And fast forward, umupo na lang ako sa upuan, malamang. Medyo mo? Umupo na lang ako sa upuan. Okay, umupo na siya. So, umupo siya dun eh, no? So, let's move on. Baka may code yung upuan. So, na kailangan niyang umupos, tara, no? Nyik-nyak. So, let's move on. Sabi niya pa dito, sulat-sulat. Ulit habang nagpipigil ako ng booy, ma. Di ko talaga mapigilan, ma, kaya napalavavok ako papunta sa teacher's desk namin / slow-mo turn by Catriona Gray tsaka nag-ahas pose ni MMD. Demo mo nga, ma, So parang, nababuoy na ako. Ang sakit talaga ng tiyanena ko. So good. Parang, gumanon siya. Dinemo ko na, tiya. Woo! To work hard. To cosplay. So, let's move on. Mami, hawak pa ako notebook at ballpen niya. Makumapit ka na sa kinaupuan mo dahil ito na ang final twist of DJ Maid. Ma, di ko na talaga nakayanan, ma, at nabuoy na ako sa shorter ko, ma. Nagtakipan ng mga ilong sa mga kaklase ko noon. Mga 5 lang naman sila. Ba't ako hindi? Baka private. Kasi nga pag sa public, ang dami nun, te. Talaga mag-aamok talaga. Sino yung bumoy dyan? Talaga mapapashout talaga ng mga klase ito pag ganun nangyari, no? Na para ba nakaamoy sila ng nipaylarot? Ay, minang. Madali-dali ako pumunta sa teacher ako noon na nagsabi na boy ako sa shorty ko. At paglabas ko nun, may kaklase ako natakbo at sakto papunta sa akin. Nag-eye to eye contact kami, man. Sinabi, luto na ang paksiw, So, naamoy stress siya. Gets. Sinabi ang bahostra ko daw, di ko na lang pinansin yun, ma, at pumalakad na lang ako pa uwi. Tama na kayong kilikili ko, ma, wala akong proof of purchase, so anong gusto nyo mag-time travel me? Para picture ng short kong may boe, Yun ang my love lot. Sana di mawansa ang story kong ito dahil may mga story pa akong ganitong i-share sa inyo. And by the way, ma, more blessings pa for you at sana mo na asalusak ang Sophie and Co. Grabe naman ang kanyang Igaters moments. Yun ha, Igaters moments yun. So, yun lang. I think, sa mga bagas, may classmates din ako before na ganun din, na boboy sila. Siguro dahil hindi na talaga mapigilan, ang hirap. Tsaka, sa totoo lang talaga, ang hirap bumuoy talaga nung elementary ako kasi ang dumi ng neon. Parang, na-experience ko na ng bumuoy, high school, madumi din. College na, yung medyo may maintenance na, nagkaka-clean na. Pero dati, yung mga before ko, ang dumi talaga ng CRT. Like, di nalilinis. Kaya nakakatakot bumuoy, barado pa, nakalutang yung buhay doon. So, ayun na, hindi na may maintain yung kalinisan doon sa mga near. So, yeah.
Thank you so much for sending history. Dumako na tayo sa ating last history for this episode. Yung papa niya? So, yeah, thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating category is libido na naman, yay! Slash istareta, slash komedya, slash dilubyo. At ang kanyang titulo dito is brush, 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 3 times a day. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, masaya to. Wait, nanalof lang ako, no? Favorite casting word yun eh. Hi, Mima Sophie, ang tanging content creator na namamansin na kapag mabuburabi ka mo nagbibigay ng OA time. Style mo bulok. Ako nga pala yung naiwanan ng press on nails sa Nipay Larot. Pero ayoko na ulit-ulitin kasi masakit, mahapde. Pero kung naiwan naman yon, sisigaw naman siguro ako ng antimaloy. Palang palo ako na hindi ako makapag-react kung wala ba namang tanimbala sa Nipay ko, ino mo. Ba't naman nagmurastra? Ito na, let's move on. Sabi niya dito, anyway, ang story na ito tungkol sa aking first experience pagdating sa KFC time. As far as remember, Mima, during pandemic yata ito nangyari, pero isi-share ko na rin sa mga educators kasi alam ko namang ma-erbog kayo at baka gusto niyo lang siyang itry. Baka lang naman. Sad face. Bakulong na mo. Ganun ba yun? Ba't sad face naman? Kung ayaw nyo, di wag ang kakapal na mga mukha nyo! Hindi ako nag-yinger-yinger exam para basta-bastasin nyo ako dito. Nginger dito para basta-basta sinyo. Bakit? Kasalanan naman namin ka-erbugal mo yan. Sige. So, let's move on. So, ito na nga, dahil todo scroll lang ako ang ketay ko at puro TikTok during pandemic at bila ako nakaisip ng experiment. Na para bang experiment sa AHA na noontime show sa GMA dati. Naalala mo yun, ma? Oo, te. Kay Drew? Aha. Alam ko yun, yung mga experiment. So, let's move on. Sabi niya pa dito, pumunta ako sa New York at nag-ikot-ikot ng aking mga mata para makakita ng pwedeng gamitin sa experience na to. Nakahanap ako ng toothbrush sa bintana, ma. Doon kasi namin nilalagay yung mga hindi na ginagamit na toothbrush para gamitin na lang siya sa paglinis ng everything nice. Ano kaya yun, guys? May plema yun. So, let's move on. Sabi niya pa dito, napatigil ako at ngumiti dahil sakto yung kurba ng toothbrush na yon. Kaya kinuha ko na at bumalik ako sa higaan ko. Dinikit ko sa tenga ko yung toothbrush at binulungan ako nito ng do you wanna play? Bakit nagdok yung mga bagay? Bakit naman living things ba yun? Nag-building rapport sila ng toothbrush. Dapat talaga bastusin ka na lang din talaga. Bakit mo naman tinakong naman? May chance naman. Bubuka ata yung toothbrush. So, let's move on. Sabi niya pa dito, ay na lang, ma. Nairbugan agad ako, bigla ko naisip. Iniisip ko pala kung anong gagawin ko sa toothbrush na yon. Kamot sa nyulbol. Kaya naramdaman ko na rin na Hydro Manila na ang Nipay Larot ko. So, nawewet-wet na siya. Pero bigla ko muna siyang ginamit. Bigla ko muna siya gamitin is hinaplos-haplos ko muna siya ng dahan-dahan sabi-sabi ng ading ko. Demo mo nga mo. Parang ganito ba? Ano ba? Kunwari mouse ang gagamit mo. Ading ko, galingan mo mamaya. Go! So, let's move on. After hilutin ang Nipay Larot na para mang masahista, is ginosa ko na ang toothbrush. Totoo ba to? Baka once to, ha? Ginosok niya sa Nipay Larot niya ang toothbrush. Mawala akong naramdaman, ma. Kaya naman umayos ako ng higa kasi mali yung angle ko. Need pala dapat na higang-higa para nasa tamang direksyon ang pasok niya. Ang sarap niya. Parang tao. Ano higa mo, di? So, ano ba you with the bristles? Soft bristles? Or the mismong yung pantusok? Hindi ko alam eh.
After some time, kakalabas-pasok ng nude sa niya pilot ko, in-achieve ko naman ng linya, pero onti lang siya, ganito ma. Talaga may emoji, P. Humiga na, huminga ako ng malalim at humawak ka sa epidermis dahil ito na ang twist of DJ Mod. Kalkal. Biglang pumasok yung ate ko sa kwarto red ko, kaya naman napaduck, cover and hold ako sa kumot, dahil naka-open sesame pala ang ngipay ko. Kasi hindi pa tapos ang experiment ko. Tinanong niya ako kung alam ko raw ba kung nasaan ang toothbrush sa bintana dahil na-misplace niya daw yun. Kulo ba ako malala dahil akala ko isang luma na yung nandun. Ba't niya naman kasi pinatong doon? Patay, mali ang nasipilyuhan. Patay, mali ang nasipilyuhan. So, sa atin niya yung toothbrush. Ma'am. Bumalik sa or at dali-dali ako nagsuot ng panty red at shorty ro na para bang naka 2 times speed. Sunod-sunod ako kay ate habang hawak ang toothbrush patago at nagpanggap na naghahanap sa area ng bintana sa NER. Nung nakita ko nakatalikod siya ay pinunasan ko saglit yung handle ng toothbrush sabay patong sa ibabaw ng labahan. Kasi yun yung pinakamalapit sa bintana na pwedeng patungan. Sinabi ko, ate nahulog sa labahan. Ayun, napabuntong hininga ako. After niya kunin at bumalik na ako sa kwartoret para mag-scroll ulit sa TikTok na para bang walang nangyari. Todo ang kabog ng dibdib ko that time at hanggang ngayon, kapag nakikita ko si ate na nagtutoothbrush ng ngipin, ay nalalaf ako. Halimong ko sa eksperimenta. Uy, ano po yung... so totoo pala talaga yung may bristles yung ginosok niya. Yun ang tama nakikilikili ko. Pasabi na ako saan satellite na read, wala akong proof of purchase na mismo pangyayari, muntik na nga ako malagot. Magpipik pa ba ako? Pero ito for reference ng toothbrush, ipakita mo sa gitas para alam nila yung bibilhin nila. Nag-reco pa nilagi. Ayun, reco. So, ayun nga, parang pa-curve. Gets. I love you so much, Mima, and thank you dahil lagi ako napapalaugh in everything na sa tuwing dagok time. Sana lumago pa lalo ang sufin ko. Ako, para naman matapos itong warrant of arrest ng man of mo. Bye, Mima. Mwah. So, ayun, gabi, mag-ingat kayo sa kung ano-ano mga experimental yung gagawin nyo, ha? Delikado yung iba-iba, lalo na kapag kung ano-ano yung mga pinagdadjosok mo dyan. Diba? Like, mamaya, bato, panghilod, Dexona, wag naman. So, be safe naman. Kasi, diba, syempre, that's, magkakos din yan sa health nyo kapag mali or something. Mamaya, mabali yun. Diba? Flash na tayo ko yan sa loob. Sana kaya naiwan ko So, tingnan ko nga sa loob ng iba. Gaganin ako doon, diba? So, be safe at always kayo mag-ingat kung ano-ano yung mga nyetish nyo. So, wala naman pag-judge yung nyetish to. Pero, be safe, diba? So, yeah. I think hanggang dito na lang sa ating first episode sa ating New Year dagok time, no? Thank you so much for keep supporting me ngayon. 2026 na tuloy-tuloy tayo at marami kayong aabangan. So, wait long, chill long tayo. Kakabakasyon pa lang, diba? Alam mo, talaga ako yung pinaka-superhero dito, Alam mo, robot? Para siyang robot, guys. So, yeah, ayun. Halimaw ko talaga sa pagkokomedya. So, yeah, that's all. Tama na kayo may ganyang kilikili ko. Happy New Year, everyone. Mga I love you ko. Bye! Yung ate niya,